Hindi kayo maniniwala dito, pero para mas madali, maniwala na lang kayo. PNP Chief Nicolas Torres sinibak. Yes! Guys, at as in like 4 hours ago, 3 hours ago, sinibak siya guys. Like hindi natin alam kung maging masaya ba tayo or kakabahan. Baka siya yung ilagay sa NBI post na open. Ano ba? Eto guys, panoorin natin tong balita ng GMA. Tinanggal sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kinumpirma yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Malacanang, effective immediately ang utos. Hindi Grabe. tinukoy sa kautusan ni Bersamin ang dahilan ng pag-relieve kay Torre. Pero inatasan siyang tiyaking may tamang turnover sa mga dokumento at aktibidad ng PNP. Nitong May 29 nang ma-appoint si Torre bilang ika-31 hepe ng PNP. Bago yan, nanungkulan siya bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng pulisya. Si Torre ang nanguna So, sobrang madami yung nagsasabing, "Huwag kayong saya-saya diyan mga DDS kasi hindi nyo alam baka gawin daw NBI Chief Secretary si Nicolas Torre." Pero guys, ito yung tatandaan niyo, may nagsabi din, nag-post na kung totoo ngang, gagawin siyang NBI, hindi pa rin karangal-dangal yung ginawa sa kanya guys. Kasi kung ikaw talaga ay alam mo yung may mataas na pagtingin yung administrasyon sa'yo ay dapat daw, pagre-resignin ka tapos alam mo yun, tatanggap ka daw ng honor sa pagre-retire, hindi pala resign, pagre-retire rin ka, hindi yung gaganituhin ka lang, tatanggalin. Oo. Naku guys, ewan ko lang. sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City noong September 2024, pati na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Marso. Bilang PNP Chief, kabilang sa direktiba niya ang 5-minute response time. Hindi bababa sa 8 hepe sa Metro Manila ang sinibak ni Torre dahil sa hindi pagsunod dyan. Nitong Hulyo Baka naman siguro 'no, yun yung dahilan kung bakit siya sinibak kasi 'di ba palpak yung 5 minutes response time niya kasi 'di ba remember nung pinesent niya 'to kay BBM, nag-brownout out. Ewan ko lang din tapos 'di ba, sobrang siya din talaga yung parang naging reward lang talaga sa kanya yung pagiging PNP chief sa pagiging bulldog niya, pagiging attack dog niya. Kasi 'di ba, nahuli niya si Pastor Kibuloy, hinuli din niya si PRRD, dinala sa The Hague, 'di ba? Kaya sabi nga ni Kifichu, I see it differently. I don't think it's arrogance. I think they just used Torre. They give him the PNP chief position as reward, not out of merit, but it came with so many strings attached. They did not give him the respect his position deserve. Kawawa naman, nagamit lang. Correct, correct, correct. Grabe talaga, no? Kahit na ano pang sabihin nila na gawin siyang NBI secretary, pero guys, sobrang laking sampal daw talaga yun. Kasi sabi ni Truth Stream, in case you didn't know, being relieved from your post, especially as CPNP or Chief Philippine National Police, is embarrassing. No matter what position you're promised after, as a diversionary tactic. The proper precedence should be you're asked to retire early, receive retirement honors, then get appointed. So what now? A floating 4-star? So yun yung sabi ni Truth Stream. So kahit na daw sabihin nilang i-appoint siya as NBI chief, kung hindi talaga siya dumaan sa tamang proseso, which is dapat pina-retire early retirement. Tapos binigyan ng retirement honors bago i-assign sa ibang posisyon, hindi yung tatanggalin as in immediately. Grabe no, kawawa. naman, naglunsad siya ng boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na hindi noon sumipot dahil anyay may gagawin siya. Sa pagpasok
Isa din 'yan, baka isa din 'yan na dahilan kung bakit siya tinanggal kasi gumastos yung Pilipinas ng dahil sa boxing-boxing niya na sabagay diversionary tactic din naman 'yun, 'di ba, sa SONA? Sa pagpasok ng Agosto, nagkaroon ng balasahan sa PNP sa utos ni Torre. 'Yun, Binirikta dito ng National Police Commission dahil hindi raw ito dumaan sa NAPOLCOM Anbang. Tiniyak kalaunan ni Torre na naresolba na ang isyu sa balasahan. Kasama sa ililipat dapat ng pwesto si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya ay papalit kay Torre bilang PNP Chief. 'yun. Siya yung papalit kay, Torre, si ano 'yun, sino 'yun? Si Jose Melencio Nartates Jr. Oo, at I believe pinalitan na siya kasi just, an hour ago ay nag-ano na siya, nanumpa na siya as OIC sa PNP chief. Grabe 'no, ang bilis. Marami namang nag-post ng mga DDS na ano daw 'to, gaba daw. Pero guys, huwag tayong magsaya 'no, kasi pero yun nga, yun pa rin, sobrang hindi pa rin tama yung ginawa nila. Masakit pa rin yun para kay Torre 'no. Tapos sabi naman dito ni Attorney Rowena Guanzon, oo, may ano, meron siyang hinala kung bakit daw tinanggal si Nicolas Torre sa pagiging PNP chief. Ito yun, oh. Nasaan ba yun? Hmm, wait. So ito nga guys, ito lang ang espekülasyon ni Attorney Rowena Guanzon. Number one, palpak ang 5 minutes response sa harap pa ng presidente, pumalpak at nakakahiya dahil may media. Number two, yung nag-astang presidente sa haba ng convoy nung umattend ng fiesta. Even Tambi is shaking. Remember yung viral na video na kung saan sobrang dami niyang mga, alam mo yung sobrang dami niyang convoy, parang presidente yung dumating. Under the law, only the president, vice president, Senate president, House Speaker, and Chief Justice are allowed to use blinkers on official vehicles. Nagalit si DLG Secretary Remulla sa pag-reshuffle ni Tory sa 14 senior official ng PNP. Sabi sa report ng politiko, among those affected was Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., who was reassigned as head of the Area Police Command for Western Mindanao after serving as the PNP's Deputy Chief for Administration, a member of the Philippine Military Academy class of 1992. So yun pa talaga yung nireshuffle niya. Yan yung PNP chief ngayon, kapalit kay Torre. However, the National Police Commission or NAPOLCOM, chaired by DILG Secretary John Vic Rimulya, nullified Torres' order and instructed him to return the officials to their previous post. General Tory may have overplayed his hand. His reshuffling sidelined certain interests and upset the balance of power, which did not sit well with some influential quarters. The Scooper added. Number four, mainit si Tory masyado since dominated ng Duterte bloc ang Senate. Baka magka-problema ang PNP pagsalang ng budget ng DILG. In short, pwedeng hiniling ang olo. So guys, ito namang may nag-comment na in-check, ewan ko lang, sabi niya, "Trayduran na 'yan, hahaha. Baka napikon si BBM, pagsabihan ka ba naman na pangit ang nag-a-adik? Siyempre may matatamaan na official na adik, hahaha. Yari ka ngayon, Tore." Puwede rin sa tingin niyo. Ano masasabi niyo? Don't forget to like and comment on this video. Have a great day. Bye.